Yun, what is up mga pare ko? Welcome back ulit. At ngayon nga pala, ituturo ko na sa inyo paano ikabit yung manual choke natin. Kasi ginagawa ko na ngayon, mabilisan lang. Actually, hapon na ngayon, alas 4. Madali ko talaga kasi nga, baka hindi ko na siya magawa sa mga susunod na araw. Ito na siya. Ayan, baklas na. And dinidiskartehan ko na yung kable niya, yung choke cable natin. Ayan, binutasan ko dito sa may gilid, sa may halos katabihan siya ng hydrovac. Ayan, dyan ko binutas to. Ayan. And yung ginamit nga pala nating choke cable dito mga pare ko ay mahaba talaga to. Siguro nasa 2.5 meters to. And sobrang dami ng choke cable sa online, lalo na sa Shopee at Lazada. Kaya lang, sa sobrang dami nila, ito lang yung pwede nating gamitin talaga para dito. Kasi ito kasi ay may trade-in dito. Kumbaga, yan, mailalak natin siya dyan. Hindi kagaya nung pang motor or pang ano man na choke cable, wala siyang ganito. Ito. Importante kasi to. Kasi nga sa bracket, wala tayong pagkakapitan. Kasi kung ang ikakabit natin ay yung mga pang motor lang, so pwede natin ikabit dito, kaya lang wala siyang puwersa dito, kumbaga gumagalaw-galaw siya or may movement talaga siya rito. Ito kasi wala, kasi thread dito. Lalagyan natin siya ng bolt mamaya. So papakita ko lang sa inyo yung diskarte. Ito yung ginawa ko dito mga pare ko para suksukan siya ng cable. Ayan o. Yan. Itong bakal na to, ganito siya dati. Yan, ganyan. Pinaluktot ko lang siya para kinorb ko siya ng ganon para iipitan ko siya ng kable natin. So ito yung kable natin mga pare ko. Ito yung kable natin. Ayan. Susuksok ko siya dyan. Yan. And then may lock siya dito. Ayun mga pare ko, gusto ko lang din ipaliwanag sa inyo, follow up. Marami kasi akong hindi nabanggit dito. Then ito nga pala yung bracket natin, yung ginamit ko. Yan. So tinanggal ko dati dito yung diaphragm ng auto choke. Dito yung nakakabit. Yan. So ito, binarahan ko na to. Then kung saan siya nakakatornilyo, dito ko lang din siya kinabit. Ayan. Ito yung bracket natin. So yung bracket na to, ayan, ipapash ko na lang dyan sa video. Ayan, kinuha ko yan. Fender bracket yan ng XRM ko dati. So ayan, tinanggal ko lang, din nilagari ko. Then nilagay ko nga yan. And then pala, naglagay din ako ng spring dito. Ayan, dito yung nakakabit. So sa auto choke pa rin to. Kinondem na nga. Pero dati na yung nakakondem mga pare ko. Ayan. So kung mapapansin nyo kasi, kumbaga magkakontra silang dalawa. Pansinin nyo pagka pinihit ko to. Ayan o. Yan. So nilagay ko na spring dito para may tension. Kaya hinila ko to. Yan. Ayan o. Kahit pa paano, mas madali siyang bumabalik. Dahil may tension siya. Ayan o. Kasi may spring dito. Tsaka medyo matigas ng konti pagka hinila mo. Hinabol ko talagang ipaliwanag sa inyo yun para kompleto naman. Okay, pakita sa inyo lahat. And gusto ko lang muna ipaliwanag sa inyo naman kahit paano kung ano ba yung kagandahan ng may choke. Basically mga pare ko, pagka bumili kayo o kaya brand new yung carburetor nyo kagaya nitong sa Kia Pride, pag bumili kayo, meron talaga siyang automatic choke. Kaso yung automatic choke ng mga pare ko ay mechanical lang. Ngayon pag nasira siya or nagloko siya, mahirap na siyang buuin ulit kasi wala namang siyang nabibiling parts lang kung ano yung nasisira, wala siyang nabibili talaga. Mabubuo mo lang siya pag bumili ka ulit ng bagong carb o kaya bumili ka ng isang carb na buo pa yung auto choke niya, yun ang ikakabit mo. Pero ito kasi naman nga natin ng paraan. So ito yung choke niya mga pare ko. Yan. Yan. So para saan nga ba yung choke mga pare ko? Unang-una, yung silbi ng choke ay para sa cold start. Pagka halimbawa malamig yung panahon, so malaking bagay na may choke tayo kasi ito nakakatulong to para mapaandar natin ng mabilis yung sasakyan, lalong-lalo na talaga sa malamig na panahon at saka sa malamig pa yung makina. Pangalawa, maintenance na rin natin to kasi nga ang decarburador mga pare ko, kahit sabihin natin na may fuel filter siya, may mga instances din talagang nangyayari na napapasukan to ng dumi. Ngayon para matanggal natin yung dumi na nagiging sanhi ng hindi stable yung idle and then namamatay na lang ng kusa o kaya nagloloko yung carburetor kasi nga nagkakaroon ng bara, lalo na sa mga jettings. Ngayon para matanggal natin yun, kailangan natin siyang i-hand choke. Ngayon bigyan ko kayo ng isang senaryo.
nasa highway kayo, bigla kayong nabarahan. So ang gagawin mo para ma-choke mo siya, tatanggalin mo pa yung airbox na yon. And then pagkatanggal mo ng airbox, i-hand-choke mo yun para matanggal. So kaya nga pansin nyo rin pagka nag-hand-choke tayo, tumataas yung minor natin kasi nga mas lamang yung gasolina kaysa sa hangin. So nagiging rich siya. Kaya malaking bagay din talaga na meron tayong choke kagaya itong ginawa natin ngayon ay manual choke. Ngayon pagka nagme-maintenance tayo, halimbawa parang nararamdaman natin na may bara, hindi na natin kailangan tanggalin yung airbox pa. So hihilahin lang natin, then magcho-choke na tayo. And then pagka cold start naman mga pare ko, hihilahin lang natin to, tapos ibabalik ulit. So yun na, okay na siya. Kumbaga may choke na tayo, meron pa tayong pang maintenance na choke pagka may bara. Importante rin sa carburetor na minsan-minsan ay chino-choke natin. Ngayon nga kasi kung wala tayong auto choke, ang ginagawa natin hinahan choke. So ito, kahit nandyan pa yung airbox, pwede natin siya i-choke. So yun, balik na tayo. So tinanggal ko lang yung pinaka cable niya. So pwede naman siyang ipasok mamaya. And then ito, dito ko siya kinabit. So pagkakaalam ko mga pare, itong takip na to para to sa mirror adjust ng left and right, kaso wala naman tayo dito noon eh. Mas pinili ko siya ditong butasan kasi nga in case na gusto ko siyang ibalik sa dati, bibili lang ako ng ganito. Kaya hindi ko siya binutas dito sa mismong dashboard mga pare ko. So ganyan ang itsura niya. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na meron din siyang tornilyuhan dito. Para nalalak siya dito, nalalak din siya sa dulo. So ang ginawa ko yun nga, binutas ko siya dito. Yan, dito ko siya binutas. Pasok to ron sa loob. Then binutasan ko rin to. Yan. Yan, pwede na natin ibalik to ngayon. Nakita ko lang naman sa inyo. Yan. Ayan, o diba? Pwede natin ngayon. So ito pa yung mga gamit natin. Pinambutas ko kanina. Isusuot natin siya dyan, dan ibabalik na natin. Yan. Kagandahan naman yan, may ibabalik yan mga pare ko. Yan. So yun. O diba? Hindi siya pakalat-kalat. And then hindi naman siya mukhang jeep na maraming switches. So yan. Balik tayo ulit dito. So gagawin natin, ipapagapang natin to dyan, dyan, and then paikot na pag ganun. Okay, let's go. Okay, set na natin siya. Ito, pasensyaan nyo na yung kamay ko, sobrang dumi. Ayan. So ito pala yung pinakalock niya sa mismong cable natin. Ayan mga pare ko. Tsaka tong nut. Ayan. So ayun mga pare ko, after ng ilang minuto na pagbubuting-ting ulit, ayan, nilagyan ko na siya ng washer dito. Ayan, kasi nga hindi ko masyadong mahigpitan. And then yan yung itsura niya mga pare ko. Ito yung kable natin. Ayan. So ito mula dyan, ayan, pinaikot ko dyan. Ayan, sinuot ko doon. Nakapapunta naman siya rito. So ito na siya. Ayan. Andito sa may ilalim nung cup holder natin. Ayan. So hihilahin lang to, choke. Ayan. Then pag nag-start, okay na. Kailangan mo nang ibalik. So ayan, ididiin mo lang siyang ganyan. So ganyan lang mga pare ko. Okay. Ayan, dihila lang siya. So pakita ko sa inyo. Ayan, hilahin natin. Yan.
Nakachok siya dyan. Then balik natin. Chok. Balik ulit natin. Chok. Yan, saradong sarado siya dyan pag nakahila. Ayan, makikita naman natin dito. Balik ulit natin. Choke on, choke off, choke on, choke off. Ayan. Mga pare ko, at least nakatapos na tayo ng ginagawa natin dito na manual choke. Okay na, pwede na tayong mag-maintenance ng choke nang hindi na kailangan natin nag-hand choke. Ayun, manual choke na, dihila na lang, o diba? Tsaka may panlaban na rin tayo sa cold start. So ayun mga pare ko, maraming salamat ulit sa panonood. At kung nagustuhan mo naman yung ginawa nating DIY na to, paki-like or follow naman ng page natin, tsaka subscribe ka naman sa YouTube channel natin mga pare ko. Alright, let's go!